Sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Iran at Israel, minamaliit ng Iran ang epekto ng pag-atake ng Israel sa kanilang teritoryo nitong nakaraang Sabado na nagpapakita ng kanilang intensyon na umiwas sa mas malawakang digmaan. Subalit, ang naganap na pag-atake ay nagtakda ng president o bagong landas na sinikap iwasan ng Iran mula pa nang ito ay maitatag 40 taon na ang nakalipas. Sa mahabang panahon, parehong iwas sa direktang labanan ang dalawang bansa. Sa halip, nakipagsagutan sila sa tinatawag na shadow war, kung saan lihim na pinapatay ng Israel ang ilang mahahalagang personalidad ng Iran at nagsasagawa ng cyber attacks sa mga kritikal na pasilidad ng Iran. Sa kabilang banda, patuloy na pinapagana ng Iran ang kanilang mga proxy militias sa rehiyon upang atakihin ang estado ng Israel. Ang nangyaring pag-atake noong Sabado ay tanda ng unang pagkakataon na inamin ng Israel ang pagsasagawa ng pag-atake sa mismong Iran, na nagbigay daan upang ang shadow war ay umigting at umabot sa lantaran. Dahil dito, ilang mga mamamayan sa Iran ang nagsimulang magtanong tungkol sa kakayahan ng bansa na magbigay ng malakas na depensa. Noong Abril, matapos umatake ang Iran sa Israel bilang ganti sa umano'y pag-atake ng Israel sa gusali nito sa kabisera ng Syria na Damascus, sinabi ng mga opisyal ng Estados Unidos na tumugon ang Israel sa pamamagitan ng pag-atake sa Iran makalipas lamang ang ilang araw. Hindi ito inamin ng Israel sa publiko. Gayunpaman, iba ang pinakabagong pag-atake. Malinaw na inihayag ng Israel na nagsagawa ito ng mga tumpak na pag-atake sa mga target na militar sa Iran. Ayon kay Daniel Hagari, tagapagsalita ng militar ng Israel, mas malawak na umano ngayon ang kanilang kalayaan sa operasyon sa himpapawid ng Iran, na ipinagmamalaki ang mga naging tagumpay ng kanilang mga aksyon. Nagbigay ng maingat na pahayag si Ayatollah Ali Khamenei, ang supreme leader ng Iran, kaugnay ng kamakailang pag-atake ng Israel. Sinabi niya na ang mga pag-atake ay hindi dapat labis na palakihin, ngunit hindi rin dapat maliitin. Sa kabila ng kanyang paunang pagtitimpi, lumitaw ang isang internal debate sa loob ng Iran ukol sa nararapat na tugon nito upang maiwasan ang normalisasyon ng mga pag-atake ng Israel laban sa rehimen. Ayon sa mga eksperto, kung hindi agad tutugon ng Iran, posibleng ituring ng Israel na maaari nitong salakayin ang Tehran nang walang magiging pagganti. May pangamba ang Iran na baka, sa pagtagal, itrato ito ng Israel na katulad ng kanilang pakikitungo sa Syria, kung saan madalas salakayin ang bansang iyon ng Israel. Ang mga pag-atake ng Israel ay tugon umano sa pag-atake ng Iran sa Israel 3 linggo na ang nakararaan. Hindi tinamaan ng mga pag-atake ang mga nuklear o pasilidad ng langis ng Iran, ngunit inatake nito ang mga estratehikong sistema na may malaking halaga sa Iran. Sinabi ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu na labis na napinsala ang mga sistemang pangdepensa ng Iran at kakayahan nitong mag-export ng mga misail. Iniulat ng mga opisyal ng Iran na nagkaroon ng bahagyang pinsala sa ilang pasilidad militar na agad namang naayos. 5 katao ang nasawi, kabilang ang 4 na tauhan ng militar ayon sa pamahalaan ng Iran. Subalit, ayon sa mga eksperto, mas malala ang naging pinsala kaysa sa inihayag ng Tehran. Ayon sa mga ulat, maraming air defense at radar system ng Iran ang nasira sa unang yugto ng pag-atake. Sa loob ng maraming taon, bumuo ang Iran ng mga kaalyadong puwersa na nagsisilbing panangga laban sa Israel at unang depensa sakaling magkaroon ng pag-atake. Ang mga milisyang ito na nasa mga hangganan ng Israel ay nagsisilbi ring deterrent upang pigilan ang direktang pag-atake sa Iran. Ayon sa estratehiyang ito, kung susugurin ng Israel ang Iran, tutugon naman ang Iran sa pamamagitan ng pagpapakilos ng mga milisyang ito laban sa Israel.
Subalit, nabago ang balanse ng kapangyarihan matapos ang pag-atake ng Hamas laban sa Israel mula Gaza noong nakaraang taon. Sa ataking iyon, 1,200 katao ang nasawi at mahigit 250 ang bihag na dinala ng Hamas. Ito ay sinundan ng masidhing pagsalakay ng Israel na nagpabagsak sa Gaza. Nang lumawak ang labanan sa Timog Lebanon, pinaslang ng Israel si Hassan Nasrallah, ang leader ng Hezbollah na itinuturing na pinakamalakas na kaalyado ng Iran at winasak ang pamunuan ng organisasyon. Ang pagkapinsala sa pinakamalalakas na kaalyadong milisya ng Iran tulad ng Hamas at Hezbollah, pati na rin ang kamakailang pag-atake sa Iran ay nagpasiklab ng isa pang internal debate, ang kahusayan ng mga regional proxy bilang deterrence. Ayon sa mga eksperto, may mga boses sa Iran na kinukwestiyon ang bisa ng estratehiya sa forward defense o ang ideya na ang network ng mga kaalyado sa rehiyon ay sapat na upang magbigay ng deterrence. Simula nang iwanan ng Administrasyong Trump noong 2018 ang kasunduan sa nuklear kasama ang Tehran, unti-unting pinalawak ng Iran ang kanilang uranium enrichment, isang mahalagang sangkap sa paggawa ng nuklear na armas kapag umabot sa mataas na antas ng kadalisayan. Sa kasalukuyan, ang stockpile ng Iran ay nasa 60% purity, na ilang hakbang na lamang patungo sa antas ng armas nuklear na 70%. Bagamat paulit-ulit na binibigyang diin ng mga opisyal ng Iran na wala silang intensyong gawing armas ang kanilang programang nuklear, ginagamit nila ito bilang leverage sa kanilang pakikipagnegosasyon sa kanluran. Gayunpaman, patuloy na pinapahina ng Israel ang kakayahan ng Iran na maging banta, dahilan upang lumakas ang mga panawagan mula sa ilang sektor sa Iran na suportahan ang paggawa ng armas nuklear. Ayon sa mga eksperto, unti-unting lumalakas ang posisyon ng mga naniniwalang kailangan ng Iran ng sariling nuclear deterrent upang masiguro ang kanilang seguridad. Ipinahayag niya na ang kasalukuyang takbo ng pangyayari ay pabor sa mga naniniwalang kung mayroong nuclear deterrence ang Iran, hindi sana magaganap ang kasalukuyang mga hamon. Bagamat may kakayahan ang Iran na linisin ang uranium sa antas ng armas nuklear, pinagdududahan pa rin ng mga eksperto ang kakayahan nitong mabilis na makagawa ng ganitong uri ng armas. Ang proseso ng pagbuo at pagtest ng atomic bomb ay maaaring umabot ng ilang taon, na posibleng mag-iwan sa Iran na bukas sa mga atake mula sa Israel sa kanilang mga pasilidad nuklear. Ayon sa mga reports, sa ngayon, ang usapin ng nuclear bomb ay mas lantad na sa publiko at tila naging normal na paksa ng pag-uusap. Sa kabila nito, nagtagumpay ang Israel sa pagpapabagal ng nuklear na programa ng Iran noong mga nakaraang taon at maaaring magawa nila itong muli. Ayon sa mga eksperto, kung atakihin ng Israel ang mga pasilidad nuklear ng Iran, may posibilidad na magsikap ang Tehran na gumawa ng armas nuklear kahit pa hindi nila agad-agad makamit ang layuning ito. Dagdag pa niya, kahit ang mga mas agresibong presidente ng Amerika ay hindi sumusuporta sa paggamit ng puwersa militar laban sa Iran dahil ang pinakamalamang na resulta nito ay ang tuluyang pagnuklear ng bansa. Ang kasalukuyang sitwasyon ay naglalagay sa mundo sa hindi tiyak na landas habang ang mga pangunahing tauhan sa rehiyon ay patuloy na nagkikibit-balikat sa mga posibilidad at banta ng isang nuklear na Iran. Itinalaga ng Hezbollah si Naim Qassem bilang bagong leader nito noong Martes, ilang linggo matapos mapatay sa isang Israeli airstrike ang dating pinuno ng grupo na si Hassan Nasrallah. Si Qassem ang mamumuno ngayon sa Hezbollah, isang teroristang grupong kinikilala bilang isa sa mga pangunahing kakampi ng Iran laban sa Israel, ngunit humina sa mga serye ng atake mula sa Israel. Sa pahayag ng Iranian state media, inilarawan ng Pangulo ng Iran na si Masoud Pezeshkian si Qassem bilang isang personalidad na maaaring makapagpatibay sa kapasidad ng grupo na ipaglaban ang kanilang layunin.
Ibinahagi ng mga opisyal na mahalaga daw sa kasalukuyang konteksto ang pagtatanggol sa soberanya ng Lebanon at integridad ng teritoryo nito. Gayon din ang pagsuporta daw sa bansang Palestino sa harap ng mga kasalukuyang hamon. Kasama ng Pangulo ng Iran, nagpadala rin ng pagbati kay Qasem ang ilang matataas na opisyal ng Iran. Nagpahayag ang Israeli Defense Minister na si Yoav Gallant na pansamantala lamang ang pagkakatalaga kay Naim Qasem bilang bagong leader ng Hezbollah, ilang oras matapos kumpirmahin ng Hezbollah na si Qasem ang napiling bagong Secretary General ng kanilang grupo. Ayon sa post ni Gallant sa X, idineklara niyang hindi magtatagal ang liderato ni Qasem. Ipinahiwatig ni Israeli Defense Minister Yoav Gallant na plano ng Israel na mabilis na paslangin si Naim Qasem kaya't hindi magtatagal sa posisyon bilang leader ng Hezbollah. Ang mga pahayag na ito ay nag-iiwan ng malinaw na mensahe na mabilis nakikilos ang Israel upang tanggalin si Qasem sa pamunuan ng Hezbollah, tulad ng kanilang ginawa sa dating leader na si Hassan Nasrallah. Nangyari ang pagtatalaga kay Qasem matapos kumpirmahin ng Hezbollah Senior Council ang kaniyang bagong posisyon kasunod ng pagkamatay ni Hassan Nasrallah noong nakaraang buwan sa isang pag-atake ng Israel. Samantala, patuloy ang operasyon ng mga sundalong Israeli sa katimugang bahagi ng Lebanon upang alisin at sirain ang mga estruktura ng Hezbollah. Ayon sa Israel Defense Forces, isang underground command center at isang lugar na may kalahating toneladang mga pampasabog ang kanilang nawasak. Iniulat din ng IDF na itinayo ang nasabing estruktura ng Hezbollah sa gitna ng mga sibilyang naninirahan sa isang bayan sa katimugang Lebanon ilang taon na ang nakalipas. Sinabi ng IDF na matagumpay nilang na-neutralize at nawasak ang mga estrukturang ito at ang mga pampasabog na nakalagay dito. Ipinahayag ni punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu ang matibay na hangarin ng Israel na magtagumpay laban sa pinakamalaking kalaban nito, ang Iran, at palakasin ang posisyon nito sa gitnang silangan sa pamamagitan ng kasunduan sa kapayapaan sa mga Arab countries matapos ang digmaan sa Gaza. Sa isang talumpati sa parlamento ng Israel noong Lunes, sinabi ni Netanyahu na, batay sa plano ng Iran, kapag bumagsak ang Israel, ang buong gitnang silangan ay mapapasakamay nila. Binigyang diin ng lider ng Israel na isang bagong layunin ng bansa ang pagkamit ng mga kasunduan sa kapayapaan sa mas maraming Arab countries. Ipinahayag din ni Netanyahu ang kanyang hangarin na ipagpatuloy ang sinimulan niyang proseso at magkaroon ng kapayapaan sa iba pang Arab countries na may parehong layunin ng Israel na magtaguyod ng ligtas, matatag, at maunlad na gitnang silangan. Bago ang kasalukuyang hidwaan, naging abala ang Israel sa diplomatikong pakikipag-ugnayan upang baguhin ang ugnayan nito sa ilang mga Arab countries. Ang kasukdulan ng ugnayang ito ay ang Abraham Accords, isang kasunduang normalisasyon na nilagdaan kasama ang Bahrain at United Arab Emirates noong 2020. Nagpahayag ng kani-kaniyang demanda ang Iran at Israel sa United Nations Security Council na humihiling ng aksyon laban sa isa't isa matapos ang tumitinding tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sa pulong ng Security Council noong Lunes, parehong sinisi ng mga kinatawan ng Iran at Israel ang isa't isa sa mga kamakailang kaguluhan. Inilahad ng Iranian envoy na ang mga pag-atake ng Israel sa Iran ay nangangailangan ng decisive action mula sa konseho. Binanggit ng Iranian envoy na ang pagkakabahala daw ng UN Security Council sa mga aksyon ng Israel ay mahalaga upang mapanatili ang tungkulin ng konseho sa pangangalaga ng kapayapaan sa rehiyon. Idiniin ng Iranian envoy na reserbado ang karapatan ng Iran na tumugon sa mga pag-atake ng Israel sa oras na kanilang piliin. Sa kabilang panig, binalaan naman ng Israeli ambassador na ang anumang karagdagang agresyon mula sa Iran
ay magdadala ng consequences. Hiniling din niya sa Security Council na magpatupad ng mga parusa laban sa militar at ekonomiyang istruktura ng Iran upang pigilan ang bansa sa pagkakaroon ng kakayahang nuklear. Ang pinakahuling tensyon ay nagsimula nang maglunsad ang Iran ng halos 180 misil sa Israel noong unang bahagi ng Oktubre. Tumugon ang Israel sa pamamagitan ng pagsagawa ng mga airstrike sa Iran nitong Sabado.